Rest is for the weak, daw. Bakit parang mali magpahinga? Alam mo yung pakiramdam na nakahiga ka, rest day naman talaga, tapos biglang may kumatok sa utak mo. Wala ka bang dapat gawin? Dapat may ginagawa ka. Tapos hindi ka na mapakali. Parang guilty ka. Parang may mali. Bakit ganun? Bakit pakiramdam mo may utang ka sa mundo? Maraming magsasabi, ay, usi ka lang, relax. O kaya, ikaw kasi, trabaho ng trabaho. Pero yung guilt na to, hindi siya simpleng stress. Hindi ito maayos ng isang vacation. Kasi ang ugat nito, malalim. Galing sa kinalakihan mo, sa nakasanayan mo. So pag-usapan natin kung bakit tayo ganito at bakit hindi mo kasalanan na maramdaman to. Nung bata ka, may reward kapag may ginawa kang tama. Kumain ng gulay, may dessert. Nag-aral ng mabuti, pwede nang manood ng TV. Tinapos ang assignment, saka ka pwede maglaro. Laging may muna bago ang pahinga. Rest was a reward. Hindi siya automatic. May concept sa psychology na operant conditioning. Yung nasasanay ka sa system kung saan may reward kapag may ginawa ka. Kaya kung lagi kang pinupuri kapag busy ka at napapansin lang kapag may ginagawa ka, unti-unti mong natututunan na kailangan mong pagtrabahuhan ang pahinga. Hindi mali ang nagturo sa'yo, pero yung sistema, hindi siya perfect. Kasi natutunan natin na ang pagod is equal to being productive. Parang kailangan mo munang mapagod bago ka maging deserving magpahinga. Mag-scroll ka lang sa social media. I wake up at 4 a.m. to grind. No days off. Sleep is for the weak. Tapos titingnan mo sarili mo. Nakahiga ka. Nagpapahinga. Biglang may boses sa utak mo. Huy, okay ka lang ba dyan? Kahit walang nagsasabi sa'yo, nararamdaman mo na. Ang hustle culture, hindi lang siya trend. Parang system siya na nagtuturo na ang value mo bilang tao nakabase sa kung gaano ka ka-productive. At kapag nagpapahinga ka, parang lumalabas ka sa system. Parang may mali kang ginagawa. Ang tricky part, hindi mo na kailangan ng ibang tao para i-pressure ka. Na-internalize mo na. Parang may built-in na reminder sa utak mo. Sigurado ka? Ang dami mo pang pwedeng gawin. Hindi ka tamad. Nasanay ka lang na bawal huminto. Rest day, nakahiga ka, may snacks, may papanoorin. Okay na sana eh. Pero after ilang minutes, biglang ang dami mong naiisip. Emails, deadlines, mga taong hindi mo pa nare-replyan. Imbes na pahinga, naging overthinking session. Kapag busy ka, may distraction ka. Pero kapag tumigil ka, lumalabas lahat. May part ng utak na nag-activate kapag wala kang ginagawa. Tinatawag itong default mode network. Simple lang yun. Kapag tumahimik ang paligid, doon nagsisimulang magsalita ang isip mo. Kaya hindi ka necessarily guilty dahil nagpapahinga ka. Nagpapanik ka dahil naalala mo yung mga hindi mo pa nagagawa. Hindi pahinga yung mahirap, yung katahimikan. Pansin mo ba, kapag ikaw yung nagpapahinga, ikaw pa yung parang nahihiya? Kaya mo mag-rest day? Sana all walang ginagawa? Kahit hindi naman sinasadya, parang may laman yung mga ganong linya. O kaya sa bahay, day off mo, pero ikaw pa rin yung nagliligpit, gumagawa ng kung ano-ano. Hindi dahil kailangan, kundi dahil parang hindi ka mapakali pag wala kang ginagawa. Lumaki tayo na ang pagod magandang tingnan. Kapag pagod ka, masipag ka, responsable ka, maaasahan ka. At hindi naman mali yun. Doon tayo nanggaling eh. Pero minsan, nadadala natin siya hanggang ngayon na kapag hindi ka pagod, parang may kulang. At kapag nagpapahinga ka,
parang may konting hiya. Hindi dahil may nagsabi, kundi dahil nasanay tayo na ang value natin nakikita sa ginagawa natin. Parang mas madali pang ipakita na pagod ka kesa aminin na kailangan mong magpahinga. Tapos ka na sa lahat, wala nang urgent, pero hindi ka pa rin mapakali. Nagpapahinga ka, pero parang may background guilt. Kapag nasanay kang ikaw yung laging may ginagawa, ang pahinga parang hindi ikaw. Parang may mali sa ginagawa mo, kahit wala naman talaga. Hindi ka lang nahihirapan magpahinga. Hindi ka pa sanay maging okay kahit walang ginagawa. Balik tayo sa simula. Nakahiga ka, rest day, pero guilty. Ngayon, mas gets mo na kung bakit. Hindi ikaw ang problema. May pinanggagalingan yan. Sa kinalakihan mo, sa nakasanayan mo, sa mga nakikita mo araw-araw. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad. Pero sa susunod na magpapahinga ka at may boses na magsasabing may mali, hindi mo kailangang paniwalaan agad. Pwede mo siyang marinig, pwede mo siyang pansinin, pero hindi mo kailangang sundin. Ang pagod, hindi proof na nagtatrabaho ka ng tama. Ang pahinga, hindi proof na tamad ka. Tao ka, hindi isang machine. At ang tao, kailangang magpahinga. Ikaw, nakarelate ka ba dito? Share mo lang sa comments. We want to hear your side. Kung nagustuhan mo tong topic, you can leave a like. Want more videos like these? Subscribe ka lang. Tambay ka lang dito.